Good evening everyone. Meron po tayong bad news para sa mga supporters po ni Congressman Arnulfo Teves. Nahuli na po siya kahapon ng 4:00 ng hapon habang siya po ay naglalaro ng golf sa Tremor at kasalukuyan po siyang nakadetine dun sa bansang yun at pinoproseso na po ang paglilipat sa kanya dito sa custody ng Pilipinas sa DOJ. At ito naman po ay good news para kay Mrs. Digamo, ang asawa ng namatay na governor sa Negros Oriental. At siya ay umaasa na magkakaroon na ng katarungan yung pagkamatay ng kanyang asawa. So far sa kasalukuyan, mass murder po ang ikinaso po kay Congressman Teves sapagkat 53 po yung mga nakalista na napatay po nung siya ay kasalukuyang congressman pa at nakabase sa Negros Oriental. So far, pakinggan po natin ang detalye ng balitang ito dito sa ating walang iba kundi ang ating VMR. DOJ confirms arrest of Davis in Timor-Leste. The Department of Justice DOJ confirmed the arrest of former Negros Oriental Congressman and designated terrorist Arnulfo Arne Teves Jr. in Dili, East Timor today at around 4 p.m. while playing golf at the top golf driving range in Bar. Teves Jr. is facing multiple murder charges in connection with the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo and 5 others in March 2023. The arrest of Teves was made possible Grabe, no? through the collaborative efforts of law enforcement agencies, including the International Police Interpol, National Central Bureau (NCB) in Dili in coordination with the East Timorese Police. Today's apprehension of Teves is a testament to the power of international cooperation. It sends a clear message that no terrorist can evade justice and that nations stand united in safeguarding the safety and security of their citizens, said Justice Secretary Crispin Boyeng Remulla. Teves, who has been the subject of a red notice, is now under the custody of Timorese police while his extradition to the Philippines is being worked out by the NCB Dili in coordination with a team from NCB Manila in Dili, Philippine Embassy. The capture of Teves only proves that through concerted efforts and determination, terrorism can be thwarted and peace preserved, Secretary Remulla added. Remulla urged Teves face your long-delayed trial without setting any conditions. Face the courts squarely. Rest assured that the DOJ remains committed to providing regular updates on Teves' return to the Philippines, the Secretary said. The Secretary likewise thanked to the Philippine law enforcement team as well as our international law enforcement partners in their relentless efforts in fighting lawlessness to achieving peace via DOJ. Antay po tayo sa mga susunod pang mga araw at update po tayo kung kailan darating si Congressman Teves at kung ano ang mga susunod pang mangyayari. So far, kaya naman po nagkaroon ng maraming supporters si Congressman Teves gawa ng sunod-sunod na mga pangyayari sa bansa natin na kung saan ang nangyari kay Doc Lorraine Badoy, kay Ka-Eri, at sa SMNI, sa gikan sa masa sa laban kasama ang bayan.
parang ang mga tao po ay nakakaramdam ng nasusuppress yung freedom of expression, freedom of the press, and dahil do'n nagkakaroon ng conclusion ng mga tao na maaaring yung nangyari kay Congressman Teves at saka General Bantag, Zulueta ay, maaaring hindi talaga totoo na sila ang mga naging kriminal dun sa mga kaso na yun at kung hindi parang, ang mga tao kasi ganito ang nagiging mindset, eh. Parang yung mga kaso na yun parang ginawa para lang alisin sila sa puwesto at, katulad ni Congressman Teves napakarami niyang mga property na sa ngayon hindi hindi natin alam kung ano na nangyari dun at yung mga dati niyang mina-manage na mga pasugalan ay wala na sa kanyang kamay sa ngayon. So, hindi natin alam yung mga nangyayari. Kaya ang mga haka-haka ng mga tao ay gawa-gawa lang yung mga kaso sa kanila. Pero hindi pa rin po natin alam kung ano ang talagang totoo. So, mag-antay po tayo ng mga susunod pang mga pangyayari. Pero nakakalungkot po na namatay si Sulweta at so far may hindi magandang naging resulta sa kanyang pagkamatay. At, hopefully hopefully na maging ligtas po si Congressman Teves sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Wag sana siya na ma-heart attack habang siya ay nakakulong. Sapagkat alam na natin kung anong nangyari, kung sakasakaling mangyari yan sa kanya. So far, more on prayers po tayo para kay Congressman Teves. At kung talagang totoong siya'y nagkasala, dapat niyang panagutan ang kanyang mga kasalanan. So far, napakahaba ng listahan. Mahirap naman sigurong imbentuhin ang 53 na mga witnesses na may mga witnesses na ng pagpatay. So, antayin na lang po natin kung ano ang magiging kalalabasan ng kaso ni Congressman Teves. At yun lang po mga kababayan, maraming maraming pong salamat. Magdasal po tayo at napakadami pong mga pangyayari sa bansa natin. At maraming maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa channel na ito. Mag-like, subscribe at salamat po kay DMR sa balita na 'to. Talaga pong, nakakagulat ito at sinusubaybayan ko rin po itong si Congressman Teves. Napakarami po niyang mga pasakali nung mga nakaraang mga buwan mula nung napatay po si Governor Digamo. At marahil nga ay magkakaroon na rin ng justice po yung pagkamatay ni Governor Digamo at ipag-pray na lang natin at na maging maayos ang lahat. Maraming salamat at God bless everyone.